Ngayong umaga mga kapatid, ito po yung ito po ang ating mensahe, finding grace in times of difficulties. At tunay na napatunayan natin, ganun kabuti ang Diyos sa atin. Diba? The Lord of all. Na kahit anong mga sitwasyon sa buhay natin, nakita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Amen? At hindi lang po ang tinanggap natin ang biyaya, tinanggap natin ang kaligtasan, maging sa ating journey, mga kapatid, nakita po natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Amen? Praise God. So, finding grace in times of difficulties, maging sa mga panahon, mga kapatid, na mga pagsubok sa ating buhay, sa panahon na medyo may kahirapan, pero nandun po ang biyaya ng Panginoon. Patuloy tayo pinapalakas at patuloy tayo, mga kapatid, na pinauunahan ng ating Panginoon. Praise God. So ito po yung ating mensahe sa ating viewers sa dito sa book of Jeremiah chapter 31 verse 2. The people who survived the sword found grace in the wilderness. Israel, when I went to give him rest. Sa Tagalog, sabi doon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang bayan na naiwan ng tabak ay nakasumpong ng biyaya sa ilan. O ang Israel ng aking pagpapahingahin. Praise God. So ito pong verse nito, kapatid, ay sa panahon na nandun, mga kapatid, ang sa time, mga kapatid, na kapighatian ng Israel, sa time na sila po ay nagkapi ng kaaway, sa panahon, mga kapatid, na nandun, mga kapatid, ay sila po ay sinubok, pero nakita po natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga anak. Amen? At ang faithfulness ng ating Panginoon doon sa mga nakasurvive, nakita na patuloy silang binibigyan ng Panginoon ng panibagong pagkasa. Diba? Na nandun, mga kapatid, na doon sa wilderness, sa time kung paano sila, mga kapatid, ay pinaggabayan ng Panginoon sa mga pagsubok na dinaanan, nandun, mga kapatid, na ang biyaya ng Panginoon. Amen? Ang ganito, mga kapatid, ay kung paano naging tapat ang Panginoon sa mga taga-Israel, ang ating Panginoon, mga kapatid, ay mananatiling tapat. Amen? Sa panahon, mga kapatid, ng mga kapagsubukan, sa panahon, mga kapatid, na nandun na mahigpit na dinadaanan natin, nandun ang katapatan ng ating Panginoon. Amen? So yung wilderness, mga kapatid, na dinaan nila, hindi lang yung place ng hardship, panahon na nandun, mga kapatid, na pagsubok nila, kundi yung wilderness, ito rin po, mga kapatid, yung time na dinaanan natin sa panahon na tayo po ay patuloy na hinuhulog ng ating Panginoon. Amen? Sa panahon, mga kapatid, na trials na tayo po ay patuloy na nagiging mature sa ating Panginoon. Kaya nga makita natin sa lahat ng pinagdaanan na yun ay nandun na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Lalo na this year, lalo pa na ilang sa atin ay marami din mga pinagdaanan, mga pagsubok. Sa amin lang ay medyo may mabigat na pinagdaanan, may wilderness na pinagdaanan, pero nandun ang biyaya ng Panginoon. Amen? At sabi doon, I will give him rest. Bibigyan ko sila ng kapahingahan. So alam po natin
na ang kapahingahan nito ay sa ating Panginoon lang matatagpuan. Amen. Patuloy tayong binibigyan ng ating Panginoon ng tunay na kapahingahan. Kaya nga ito yung kanyang paanyaya sa Matthew 11, chapter 11, verse 28. Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Ito yung panawagan ng Panginoon. Paanyaya sa lahat ng tao, sa lahat ng nabibigatan, na tayo po ay lumapit na sa Kanya. At siya po ang tunay na nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Amen? So ito po ay hindi natin matatagpuan, pero ang kapahingahan ito ay sa ating Panginoon lamang na natin matatagpuan. Praise God. So maraming tao na bigat na, pero ayaw Panginoon kapatid. Ang Panginoon po kapatid ay lagi lang naghihintay. Sa oras na tayo po ay napapagod na, nandiyan siya upang tayo po ay bigyan ng kapahingahan. Praise God. Palakpakan po natin ang mga kaya where is God in times of difficulties? Nasaan ang Diyos sa time ng ating kapigatian, sa time na tayo ay dumadaan sa matinding kapansubukan? Sa iba, nakita na God is nowhere. Parang malayo ang Panginoon. But ito, God is now here. Amen? So may limang pananaw kapag God is nowhere, ang tingin na ay wala ang Diyos Pero ang titingnan natin, walang oras o panahon na tayo po ay pinabayaan ng Panginoon. Amen. Nandiyan po kapatid ang ating Diyos at kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Remember that there will be difficult times in the last days. So in the last days, mga kapatid, talagang darating yung mga kahirapan sa panahon na ito, mga kapatid. Amen. Hindi natin napapansin ay sa panahon natin ay diba ito na yung dinadaanan Last, matindi yung panahon ng COVID-19. May time, may mga crisis, pataas ng presyo ng gasolina, ng mga bilihin. Amen. At ngayon ay may time na talagang yung drought time. Imagine sa bansang Europe na hindi dumadaan sa mga tag-init. Grabe yung tag-init na dinadaanan nila Di ba may heat wave, marami nang namatay. Hindi sila sanay sa init At doon sa Europe, wala silang aircon, kagaya natin. Kasi malamig sa kanila, hindi sila sanay sa walang talagang malamig doon, hindi uso ang aircon Kaya nung dumating yung tag-init, marami talagang nahirapan. Praise God. Pero pangako ng Panginoon, bagamat may mga promises na magkakaroon ng drought, pero mabuti ang Panginoon, alam natin na kailanman ay hindi niya tayo palabayaan. Amen? So may mga difficulties, may mga bagay na dumadating sa atin. Pero ito mga kapatid ay difficulties can be self-made or God's design. So dalawa po yan Bakit may mga pinagdadaanan tayo, pero bakit ito ay minsan ito yung naging bunga ng iyong mga ginawa Diba? Minsan tayo pinabayaan mo yung sarili mo Sabi kayo, doktor, nakausap na, sige, uminom ka ng uminom na alak, mag-enjoy ka. Pero pag dumating ka dun sa time na, diba, dumating sa, natapos na yung grace period Diba, yun na
Amen. Ang pagdating ng time na yun, sabi mo, Lord, bakit mo ako pinapayaan? Amen. So meron ka mabayaan, alam mo na isang araw ay darating yun. Diba? Isang nasisinan ng Diyos. So kung halimbawa sa mga kabataan, kung ano yung naging future mo, ito dahil ito sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Amen? Kung pinag-iiyan mo yung pag-aaral, sumunod ka sa mga magulang mo, napakaganda ng future mo. Pero minsan ay may mga tao na naligaw na landas eh. Kaya nga ang mga bagay nito dumating sa buhay ay minsan ay resulta ng mga bagay na ginawa natin. Sabi sa example sa Proverbs chapter 5 verse 19. A lazy fellow has trouble all through life. The good man's path is easy. Sabi doon, ang daan ng tamad ay gaya ng bakura na mga dawag. Ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawa ng luwag. Datansangan. Amen. So ito makita natin, yung mga taong tamad, ano ang kasahan natin sa buhay nila? Amen. Sa maghapon, wala akong ginawa. Diba po, puro pagpapakasaya lang. So ano po ang aasahan natin? Kaya ang isang mapalit, ito yung mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay na actually ang Diyos po ay hindi na makakaposes. Amen? Hindi. Minsan tayo po ay tinutuwid sa ating buhay. Pero minsan ay resulta ng mga bagay na ginawa natin kaya nangyayari ito sa buhay natin. Amen? Yes, God. Kasi ang mga pagsubok, mga kapatid, ay ginawa ng Panginoon para tayo mga kapatid ay maging more mature sa ating buhay. Tayo po ay maging mas lalong tumibay. Kaya nga sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Praise God. Kaya nga ito po yung kapagaanan ng Panginoon para tayo ay lalong tumibay. Ito yung mga trials na dumadating sa atin. Amen? Kaya nga ito yung may mga bagay na dumating sa atin ay minsan hindi lahat mga kapatid ay dahil sa mga difficulties in being self-made or God's design. Pero yung mga trials na dumadating sa atin, alam ko may purpose ang Diyos eh. Bakit niya ibinigay sa atin? Amen. So we are not yet redeemed from natural circumstances in life. Amen. So hindi pa tayo tinubos ng Panginoon para sa mga natural, mga nangyayari sa buhay na ito eh. Kasama sa buhay na ito, mga kapatid, kasama Panginoon ng pagsubok eh. Amen. So hindi sinabi ng Panginoon na pag ikaw naging Kristiyano ka, wala nang pagsubok. Amen. So nandun pa rin, pero ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga bagay na dinadaan natin, kasama natin siya, mga kapatid. Amen. At kasama din yung mga persecution. Sa mga Kristiyano, nandun din yung pag-uusip. Praise God. Pero sa mga bagay na dumadating na yung mga kapatid, nakita natin nakita po natin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Example sa mga sickness and poverty. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, by His wounds we have been healed. Amen. Kaya kung dumadating mga kapatid yung mga karamdaman na yan,
inaangkin natin sa kanyang mga latay, tayo po ay nagsigalina. Amen? At kasama yung mga, sa mga poverty, pero sabi mga kapatid, o yung mga kahirapan, sabi sa Ephesians chapter 3, verse 1-4, praise be to the Lord and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realm with every spiritual blessing in Christ. Kaya nga, kay Kristo tayo po ay pinagpala na mga kapatid. Amen. Bagamat sa mundo ito, kasama pa rin, di ba, na kailangan maghanap buhay ka, kailangan na makibaka ka, pero aanginin po natin yung pabor at biyaya ng Panginoon. Yes. Amen. So sa ating Panginoon, tayo po ay pinagpala na. Amen. So yung mga persecution, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 12, in fact, everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kaya nasa mo natin na minsan may mga dumadating, di ba, na nung Kristyano ka talagang may mga pag-uusig. Pero kasama yun sa buhay mo. Amen. Kaya nakita po natin sa bawat sitwasyon, kasama po natin ng ating Panginoon. Praise God. So sa ating buhay, ito po yung biyaya ng Panginoon. Finding grace in the times of difficulties. So paano natin malalaman na tayo po ay nasa mga difficulties ng ating buhay? Amen. So, sa panahon na nandun tayo sa mga sitwasyon na tila mahirap, how would you know if you are in the wilderness or like difficulties? Paano natin malalaman na nasa wilderness ka? Nung mga taga-Israel ay nasa time ng wilderness, mahabang paglalakbay doon sa kainitan, ang maladisyerto na paglalakbay na walang katapusan. So, paano natin malalaman na tayo po ay nasa wilderness o mga difficulties ng ating buhay? So, when there are major changes in your life, diba, pag may mga bagay na magbabago sa buhay mo diba, na dito makita natin, ito na yung mga wilderness sa buhay natin for example, yung sa may mga physical changes, relational changes, financial trade moves. So ito yung time mga kapatid na makita natin na nasa difficulties tayo. May mga changes, physical changes. Dapat tingin sa salamin na parang yung buhok mo puti na, parang medyo mukalibot na. Medyo yung dating lakas mo na hindi mo na nagagawa. O yung iba naman ay medyo parang may mga nakamdaman ka sa katawan Amen. So may mga changes, may relational changes, na minsan may mga problema sa asawa, sa pamilya, may mga minsan may mga hindi maganda nangyayari. Minsan sa career mo, di ba, sa trabaho mo na bakit na iba yung career ko? Ito yung dapat sundan dapat pero nabago. And maging sa financial na minsan dumagating na dumadating talaga sa buhay yung www.com talaga at time na walang-wala Pero, amen, lilipas din yun mga kapatid. Amen. So, may time na yung ating pananampalataya talaga ay sinusubok. Praise God. Pero ang maganda mga kapatid, sumunod tayo sa ating Panginoon Amen. So tayo po ay ang Diyos po ay patuloy na nangungusap natin.
Minsan nabibigatan na ang Diyos po ay nagkaanyaya na lumapit sa atin. Lumapit sa kanya. Na lumapit sa Kanya. Amen. At kaya nga kaya nga sabi ng banal na kasulatan pag narinig mo na, amen, na ikaw ay tinatawag ng Diyos, huwag mo nang pagmatigasin ang iyong puso. Amen. May time na tayo po ay tinatawag ng Diyos na lumapit sa Kanya. Yung buhay nito na ibigay sa Kanya. Kaya lang minsan, na tila minsan matigas eh. Amen. We need to say no to the big yes. Minsan nung si Abraham kapatid ay tinatawag, nung si Abraham ay tinawag sa Hebrews 11:8, sa banal ng bansa si Abraham ang tawagin ay tumalima upang pumangoon sa isang dako kanya tatanggaping mana. Ay siya yumaon na di nalalaman kung saan siya pangukuhan. Praise God. So nakita natin mga kapatid, may mga major changes sa buhay natin. May minsan may mga nagbago, pero kailangan sumunod lang tayo mga kapatid sa bagong direksyon na binibigay ng ating Panginoon. Amen? Bagamat hindi si Abraham ay hindi niya alam kung ano yung next step sa buhay niya, pero ang ginawa niya lang mga kapatid, sumunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya, when major changes, pag may mga major changes sa buhay natin, kailangan lang sumunod sa direction ng nais ng Panginoon. Amen? So ano pa? How would you know if you are in the wilderness of life's difficulties when there are delayed promises? Diba? So minsan, may mga delay. Lord, bakit ang tagal? Amen? At ngayon ay wala pa. Praise God. So dito po mga kapatid ay tayo po ay patuloy na sinusubok ng Panginoon. So waiting is perhaps one of life's the most difficult task. Ito yung subject na pinakamahirap eh. Amen. Yung paghihintay. Bago may kausap ka, magkita tayo sa SM ng alas 12 na, wala pa eh. Grabe, di ba? So waiting is never easy. Hindi mahirap eh. Di ba? Talagang mahirap maghintay. Pero lalo na sa ating mundo ngayon ay hindi option ang maghintay. Amen. Kailangan lang talaga na mag-wait ka eh. Bagamat pinadali na yung sistema. Imagine pag may kailangan ka, one click na lang eh. Nakukulang tayo sa nito. Isang click lang yan. Pero hindi man agad-agad dumarating. Amen? Lalo na pag in-order mo, galing sa China eh. Kapit. Ang tagal din eh. So waiting is never an option. It's a necessity. Amen. So kailangan maghintay lang po tayo mga kapatid. Amen? Bawal mainip. Sino ang may hinihintay ngayon mga kapatid? Amen. So sabi naman, just wait. Hindi naman agad-agad eh. Nandyan eh. Wait lang. Just wait. Simply because there are many things beyond our control. May mga bagay na hindi natin kontrolado sa ating buhay. Amen? Ba yung time, hindi natin kontrolado yung oras eh. Yung weather, gusto natin alam bukas may plano tayo eh, biglang bumagyo. Amen? Yung mga events, yung mga people, yung mga tao na hindi natin kontrolado, and most especially divine providence of God. Amen. Yung patuloy na pagtugon ng Diyos sa lahat ng ating pangailangan. Pero naniniwala tayo mga kapatid, God is always on time. Amen. May time na wala ka ng
magagawa kundi manalangin at maghintay. And alam natin na waiting is not a wasted time. Diba? Yung maghihintay natin sa ating Panginoon ay hindi wasted time. Maring tayo po ay hinahanda pa ng Panginoon. Amen? O may mga bagay na inaayos pa ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Psalm 27 verse 14, wait on the Lord. Be of good courage, He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Diba, kailangan maghintay lang sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, wait, Isaiah 14 verse 31, those that wait on the Lord will renew their strength. Bibigyan panbawang kalakasan. Sila po ay lilipad na gaya ng isang agila. Amen. At hindi sila mapagod. Praise God. Imagine nung si Sarah ay si Abraham ay pinangakuan magiging ama ng lahat ng bansa. Si Sarah ay 99 years old na. Diba? At hindi pa ay sila po ay nawala ng pag-asa. Pero hindi mga kapatid. Nakita natin kung paano mga kapatid ang pagkilos ng ating Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Kaya when there are delays, God comforts us. Di ba? Kinukomfort tayo ng Panginoon na minsan may mga delays sa buhay natin. And when there are delays, God strengthens us. Di ba? Inisip mo na parang, Lord, bakit wala pa? Di ba? Pero kinukomfort tayo ng Panginoon Di ba? God is always on time. May mga bagay, mga palit na yung waiting is preparation time. Kaya while waiting, hindi ka lang nakaupo dyan, kundi may something na tinuturo sa iyo ang Panginoon. And when there are delays, God strengthens us. Pinapalakas tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sa ating Panginoon, mga kapatid, praise God, bawal mainip. Amen? Just wait on God's perfect timing. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. So how would you know if you are in the wilderness of or difficulties of life, when there are major changes in your life, when there are delayed promises, and when there are impossibilities? Diba? May mga bagay na nakikita mo na tila imposible na. Lord, ang imposible na mangyari ito. Alam natin mga kapatid, sa Diyos ay walang imposible. Amen. Amen. Ano mang mga bagay na inaasam sa Panginoon, ano mang pinangako ng Panginoon para sa iyo, praise God, asahan mo na isang araw, ito ay mangyayari. Praise God. Sabi sa Luke chapter 18 verse 27, and he said, the things which are impossible with men are possible with God. Praise God. Sa pang verse, sabi sa Jeremiah chapter 32 verse 17, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Diba, mayroon bang imposible sa ating Panginoon? Bagamat sa ating physical na nakikita, tila imposible na pero sa Diyos walang imposible. Yes. At naging sa doktor, diba, sabi ng doktor, wala na. Nung kami ay yung kapatid ko, si Robert ay nagpapakimo, walang nakikita ang doktor. Hindi niya alam kung ano ba yung resulta. Pero kami ay nanalig lang sa gagawin ng ating Panginoon. Amen. Sa doktor na minsan sabihin talaga, miracle na lang ang kailangan Amen? So alam natin mga kapatid, lahat ng mga bagay na minsan ay imposible na, pero pag tayo po ay nanalig, makita po natin kung paano gigilos sa Panginoon. Amen? Sabi sa Hebrews 11, verse 11, sa pananampalataya si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibasa inarin niyang tapat ang
nangako. Amen. So sa tingin ni Sarah ay lipas na yung panahon niya. Sabi, amoy lupa na siya. Di ba? At tila wala na eh. Pero sa edad na 99 years old, amen, nanganak pa si Sarah. Amen. Kaya asahan po natin mga kapatid, don't give up. Amen. Sa Diyos ay walang imposible. Praise God. On God's perfect time, ito po ay ibibigay ng Panginoon. Praise God. And last, how will you know if you are in the wilderness of life difficulties when there are tests of faith? Minsan dumadaling talaga yung test of faith sa atin. Amen. Time na sinusubok tayo ng Panginoon mapalit, yung ating pananampalataya. Nung sinubok mapalit si Isaac, diba si Abraham, nagbinigay si Isaac, imagine, binigay yung kaisa-isa niyang anak, kaya yung time na sabi ng Panginoon na ialay si Isaac. Grabe mga kapatid, makita po natin, dito tines yung faith ni Abraham. Sa pananampalataya ng subukin, si Abraham ay hinandog si Isaac. Oo, siya tumanggap na may galak na mga pangako ay siyang nagandog sa kanyang butong na anak. Imagine nung tayo mga kapatid na sabi ng Panginoon, ihandog si Isaac. Grabe, hindi nagdalawang isip si Abraham. Amen? Kasi ito yung sinabi ng Panginoon. Amen. Kaya ka sa atin din mga kapatid ay minsan dumadating tayo sa test of our faith. Amen. Kailangan magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Amen. Kagaya ng babaeng balang kapatid, the last meal na ibibigay sa Panginoon. Pero sabi sa kanya, ni Elijah, di ba, igawa mo kami ng hangina. Kahit last meal na nila mga kapatid at hindi na lang susunod na araw kung ano pa yung kakain nila, ibinigay nila sa Panginoon. Amen. So anong naging resulta mga kapatid? Nakita nila ang na hindi sila ubusan. So ganun po ang miracle ng ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Kaya makita natin in times of difficulties, nandun ang biyaya ng Panginoon mga kapatid. Amen? Praise God. Sa tayo mga kapatid na nandun, may mga major changes sa buhay natin na tila nag-iba. Di ba parang Lord, hindi, bakit nag-iba ng direction? Maging sa kayo mo o sa sitwasyon mo. At minsan may mga delay sa buhay natin. At tila, nakita mo na, tila imposible na. At tila tinetest sa ating faith. Amen. Asahan po natin, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Amen. Palamakan po natin. Kaya sa ating live application, uwi tayo mga kapatid na paano natin apply yung mga narinig natin ngayong gabi, ngayong umaga. Una, accept life difficulties are real, so is the grace of God. Amen. So, totoo may mga difficulties, may mga kahirapan na dumadating sa ating buhay. Pero mas totoo mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon na tinanggap natin. Amen. Believe God's grace is greater than your life application. Amen. So paniwalaan po natin na higit ang biyaya ng Panginoon kaysa sa mga pagsubok na dinadaanan natin mga kapatid. Sa mga kahirapan na dinadaanan natin, higit ang biyaya ng Panginoon. Praise God. Confess grace over your life difficulties. Amen. So i-confess po natin, ideklara po natin na ang Diyos ay nasa atin. Hallelujah. Sa Panginoon ay may tagumpay. Sa ating Panginoon ay walang imposible. Praise God. Nasa iyo ang biyaya at pabor ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya nga sa ating big idea, grace is greater than all. Never give up.
Praise God. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Grace is greater than all. Never give up. Never. So never give up. So tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon, ating tinanggap ang biyaya ng Diyos, maging sa ating journey, maging sa mga bawat dinadaanan natin mga kapatid na mga pagsubok, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya walang reason na tayo po ay mag-give up. Patuloy lang at asahan po natin na kasama natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. So isipin po natin na